Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang inyong programa, ating alamin, kabayan ko, ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, at ang pag-uusapan po natin ay mga technology, mga teknolohiya na pakikinabangan po ninyo kung hindi man backyard, kabayan, doon sa mga lugar na mayroon pong ilugan, may karagatan, may mga sapa, kabayan, at mga bagay na inyong paglalagyan ng mga proyekto. O kaya naman sa larangan po ng paghahalaman, sa ating pong pagtatanim, sa mga paglalagay ng mga punong kahoy o in-between trees, kabayan, pwede po nating ma-produce ang mga bagay na mapapakinabangan po natin at makapagbibigay ng hanap buhay at negosyo. Kalimutan na po natin yung mga problema natin sa ating kapaligiran, kabayan. Iba't ibang mga larangan ang ating programa para po sa hanap buhay, negosyo at pagtatayo ng mga proyektong may pakinabang na ibibigay po sa inyo, kabayan. Yan po ang ating alamin. Okay, sagutin muna natin yung isang tanong o dalawa pala itong tanong na ito, kabayan ko, na tinanggap po ng ating programa. Alam po ninyo, itinatanong po sa atin kung papaano po ang pag-aalaga ng mga palaka, kabayan. Ito po yung frog production at kung saan matatagpuan ang nasabing proyekto. Nakalulungkot na sabihin ko sa ating programa, kabayan, at ang ating pong kaibigang si Ginoong Jess Maniego na kinunan po natin ang frog project, production project ng palaka, kabayan, na nandun po sa lalawigan po ng Rizal. Sila po ay pumanaw na, nawala na po siya, kaya't nawala na rin po ang kanyang proyekto. Hindi na po ipinagpatuloy ng kanyang pong mag-anak, at nakalulungkot mang sabihin, pero ito po ay talagang maraming mga kababayan po nating nagtanong tungkol po sa produksyon ng frogs. Hayaan po ninyo, kabayan. Sa mga darating na panahon siguro, baka makakita po kami ng mga taong nag-aalaga nito. Halimbawa, yung kasama niyang si Mang Badong, natatandaan ko si Mang Badong. I don't know if he's now in his late 70s or 80s, kabayan ko. Pero tingnan ko kung okay pa siya at itatanong ko ang mga paraan at mga teknolohiya na may kaugnayan po sa frog production, kabayan. Okay. At isang kasagutan, tanong na tinanggap po natin at ibigay po natin ito na may kaugnayan po sa larangan po ng fisheries, kabayan. Sa larangan po ng fisheries, kung sa bagay ang pag-aalaga po ng palaka, kabayan, ay sa frog, sa fisheries yan. Meron po tayong nagtatanong sa atin at gusto kong maipayo ang catfish production. Alam po ba ninyo, kabayan, na sa Amerika, one of the major products sa larangan po ng pangisdaan at pangingisda ay ang produksyon po ng hito o catfish, kabayan. Number 1 po sa kanila sa ilang estado sa Amerika. At ito po ay pinagkakakitaan ng marami po nating mga kaibigan doon sa Amerika, kabayan. At ang catfish production, kabayan, ay masasabi po nating isa sa mga madaling alagaan sa ating pong kapaligiran. Okay, at in a nutshell, kabayan, gusto kong maibigay sa inyo, alam nyo, makakakuha po kayo ng mga similya dyan po sa CLSU. Isa sa mga napuntahan po ng ating programa. At dyan po sa Laguna, alamin po ninyo sa lalawigan po ng Laguna sa kanilang fishery production department, sa kanilang, doon pa sa province of Laguna, kabayan. May mga kaibigan natin doon at hindi ko lang kung sino po ngayon namumuno sa Department of Agriculture diyan po sa sa City Agriculture diyan po sa Laguna, provincial, sa city at saka sa yung sa mga municipalities, kabayan. Pero napakarami pong nag-aalaga ng hito diyan sa Laguna at pinagkakakitaan po nila sa mga restaurant na namimili po ng nasabing alaga. Ngayon, pwede po nating ilagay ito kahit na po sa backyard, kabayan. Nakakita na kayo ng drum na ng asul, yung mga drum na mga bilog na mahahaba, asul ang kulay. Ngayon, ipinagtanong ko noon, kala ko mura-mura pa, mga 500 o 600. Ngayon po ay lagpas na yata ng 1,000 ang isa po. Pero may makukuha po kayo ng 800 pa. Ito po ay simple lamang po ang gawin natin. Hindi na natin palalawigin pa. Ito po, ihiga po ninyo
butasin po ninyo ng mga siguro 1 foot ang luwang ano po at ang haba, yung pong haba na yun ng drum, mag-iwan lamang kayo ng tiglilimang pulgada sa magkabilang panig, may butas, basta't may butas lamang po at pagkatapos lagyan po ninyo ng drain sa ilalim. Madali po yung paggawa ng drain. Bumili po kayo ng mga yung mga plastic na na tubo po. Yung po mga connection po nila, yung mga ginagamit po ng pang connection at meron pong mga plug. Bumili po kayo yan, idikit po ninyo, marami namang pandikit na mabibili, ilagay po ninyo para sa drain, drain system. At pagkatapos, sa tubig naman, ang gamitin nyo na PVC pipe na rin po, ikabit po ninyo sa tubo ng gripo po ninyo sa inyong tubigan at pagkatapos ilawit po ninyo doon sa bunganga po na binutas po ninyo sa drum po, sa bunganga ng drum. Nagkakalito-lito ko tuloy. Sa bunganga po ng drum, ilawit po ninyo, ilagay po ninyo at pagkatapos ay meron na kayong paglalagyan. Bumili po kayo ng aerator, kabayan. Aerator po. Hindi na kinakailangan pa sa tuwi-tuwi na, papalitan po ninyo ang tubig, i-drain po ninyo ng kaunti, siguro mga 1/4. Natatanggalin po ninyo, dadagdagan nyo ng 1/4 para maging malinis. Pero ang isang masasabi ko tungkol sa catfish o hito, kabayan, napakatibay po ng katawan nito. Tumatagal po ito kahit na ilang araw na hindi po ninyo nililinis. Magbumili po kayo sa Laguna, marami pong nagpo-produce diyan ng mga fingerlings. Ang bilhin po ninyo yung malaki na halos mga 2 inches po. Ewan ko kung magkano ngayon ang pagpipresyo po nila, pero kung makakabili po kayo kahit na po 100, 500 ang ilagay po ninyo sa isang drum, kung may ilang drum po kayo, sila po ay hindi mo maselan. Ngayon sa pagkain, kung makakakuha po kayo ng mga waste materials sa mga palengke yung pong sa mga isdaan at saka sa karnihan, kabayan, yan po ay pinuhin po niyo, dikdikit po ninyo at pagkatapos yan po ipakain sa kanila. Pwede naman ng malunggay, kabayan. Pwede pong malunggay at ilang pang masustansyang dahon na dinurog. Pagkatapos ilagay po ninyo, bumili rin po kayo ng darak. Pwede rin po ang darak, paunti-unti, ilalagay po ninyo. At pagkatapos kung talagang kayo may kaya-kaya, kabayan, bumili po kayo ng feeds, feeds sa fish and sa isda, kabayan, o kaya kahit na sa manok at baboy, pwede nyong paunti-unti ilagay po ninyo. Yung floating ang ibibigay, ang kukunin po ninyo. Pagka bumili kayo ng feeds, kabayan, commercial feeds, ang kunin po ninyo, floating, yung floating feeds, kabayan. Okay, in a nutshell din uli. Yan po ang isang paraan para po sa pag-aalaga ng hito para ito po ay mapakinabangan po ninyo. In 4 months time, meron na kayong makakain, meron na kayong maibebenta, at pwede po ninyong paramihin pa sa mga darating na panahon. Yan po ay sa larangan po ng pangisdaan, kabayan, sa palatuntunang ating alamin ng inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo. Muli po nagpapasalamat. Ang larangan po ng pananakahan at pangisdaan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.